At eto, nagbabalik na naman tayo, mga kababayan. Eto na nga, Team Tamba, binabalik ka na ng karma. Korte Suprema, aaksyon na. At mga supporter ni BP Sara, nagpapakita na ng puwersa. Pag-uusapan natin yan, mga kababayan, pero bago tayo magsimula, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment para mapag-usapan natin kung ano ang iyong nasa isipan at kung anong gusto mong opinyon na pwede nating mapag-usapan. At ito na nga, mga kababayan, gumagalaw na po ang baso. Yeah. Okay? Gumagalaw na ang baso ng Spirit of the Glass, mga kababayan. Kung yung iba, ginagalaw ang baso sa inuman, dito naman, Spirit of the Glass. Alright, dito sa Pilipinas, mga kababayan, talaga namang lamang na lamang ang may kapangyarihan, no? Pero totoo naman na nangyayari dito sa ating bansa na kapag may iniimbestigahan, lalo na yung mga kapulisan or mga empleyado ng gobyerno, sila po ay sinususpindi muna or kung pulis, nire-relieve para patas ang laban, para hindi ma-impluwensyahan itong gumugulong na investigasyon. At ngayon nga, mga kababayan, may petisyon itong mga mambabatas at iba pang mga abogado na suspindihin din itong sila Speaker Martin Romualdez at kanyang team na nag-magic daw di umano dito sa BICAM dahil doon nga sa mga blanco na yan, mga kababayan. Sa tingin nyo mo, tama lang ho ba na suspindihin sila at hindi maka-impluwensya sa pag-iimbestiga nitong Korte Suprema? Para sa akin, magandang move ito, mga kababayan. So, akala nila kasi sila lang ang magagaling. Magaling sila, mas patatalino naman. Yung mga pumupuna sa kanila. Kaya, doon sila nagkamali, mga kababayan. Kung dati, sila bida-bida, ngayon, binabalikan na sila ng karma. Iba po talaga yung may alam Iba yung may mga alam, mga abogado and all that. Kaysa dito sa mga trabahong bara-bara na kung anong maisipan nila, yun ang gagawin nila na hindi naman nila alam kung mali o tama. At kaya nga nagkaroon ng petition, mga kababayan, di ba? Kasi may agam-agam or may nakikitang mali itong kampo ng mga Duterte. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil nga, ito, nagsampa na po ng petisyon para itong Team Tamba ay masuspinde habang itong reklamo dito sa 2025 budget na trilyon-trilyon ay maimbestigahan na para mapanagot na yung nag-fill in the blank. Ito, mga kababayan, trillions of pesos po ang pinag-uusapan natin dito kaya dapat hindi po ito binabaliwala. Trillions of pesos kumpara doon sa 125 billion pesos na ginamit naman ni BP Sara ng tama. Pero itong mga insertions, the billions and all that, parang ayaw nilang pag-usapan. Tahimik sila dito, mga kababayan. Kaya ito, dito sa mundo, bilog nga ang mundo, mga kababayan. Ang mundo parang gulong yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi ka mananatili sa ibabaw, dapat tandaan at sana tandaan nyo yan. Alright? Dahil ito nga, mga kababayan, atin na pong umpisahan. Hiniling sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at 3 ibang mambabatas kaugnay sa enrolled bill ng 2025 national budget. Base sa mosyon ng isang mambabatas at ilang pang personalidad, nasa mataas na posisyon na may kakayahan at impluwensya ang mga respondent.
Kaya nila umanong gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay ng 2025 national budget. Bago nito, sinampaan sila ng graft complaint dahil sa umano'y mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget Nako. gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag si Romualdez at ang iba pang inareklamo pero wala pa silang tugon. Ayun, okay. Ang galing ni ano, no? Malupit talaga to si Emil Sumangil. Oo. Paano tutugon yan? Takot magsalita yung mga yan, eh. Oo. Pagka alam nila na mabubuking na sila, tahimik yung mga yan. Oo. Kaya eto na. Dito natin malalaman, mga kababayan, kung mayroon pa talagang umiiral na batas dito sa Pilipinas. No? Dito natin malalaman kung talagang may mas makapangyarihan pa sa may kapangyarihan. 'Di ba? Kasi sino ang pupuli sa pulis? 'Di ba? So in this case, mga kababayan, sino ang magpapatupad ng batas dito sa mga mambabatas? Meron po tayo dyan. Meron pa po tayong ombudsman, meron pa po tayong Korte Suprema, at inaasahan natin na sila ay lalaban ng batas. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, mga kababayan, pag mayroong mga mabababang pwesto na nasasangkot sa iskandalo at kailangang imbestigahan, sila po ay sinususpende. Etong Speaker of the House, si Kimbo, si Saldico, at itong Dalipi na ito, wala rin namang pagkakaiba yan. Pare-parehas po sila empleyado ng gobyerno. It doesn't matter kung gaano kalakas ang kapit nila, but still, sila ay trabahador pa rin ng mga Pilipino. So wag silang magmalaki dahil ang nagpapasweldo sa kanila ay ang sambayan ng Pilipino. Ganun po dapat ang mangyari. Dapat patas ang laban. Hindi gumagamit or hindi nagtatago sa kapangyarihan na hawak nila. Kaya sabi nga natin, bilog ang mundo. Hindi lahat ng oras, lahat ng panahon, sila ay nasa kapangyarihan. Maliban na lang kung yung talaga ang balak nila na manatili sa kapangyarihan. At sigurado, may mga mangyayaring kasamaan pag kung talaga yun ang kanilang pagtutuunan. Kung yun ang balak nila, manatili sa kapangyarihan, marami na mangyayaring lokohan, mangyayaring kasinungalingan, mangyayaring dayaan. Kaya mga kababayan, sa pagkakataong ito, marami ang nagngingit-ngit. Kahit makipag-usap ka sa labas, sa palengke, sa pilahan ng tricycle, pilahan ng jeep, wala kang maririnig na positibong komento sa administrasyon na ito ni Marcos. Dahil lahat ng maririnig mo, nabudol ako. Nabudol kami. Akala namin ganito, akala namin ganyan. Subukan nyo na kayo po ang magtanong-tanong sa mga tao. Kunyari, wala kayong pinapanigan o kung wala, doon lang kayo sa neutral na wala kayong kinakampihan. Magtanong kayo ng maayos na tanong sa mga tao na makakausap nyo. I-lead nyo sila sa politika. At maririnig mo ang ngit-ngit nila, ang sakit ng kanilang puso dahil naloko sila. Kaya naman nga, itong mga supporter ni BP Sara, gano'n na lang din talaga ang galit sa gobyerno ni Marcos. Dahil biruin mo, si BP Sara ay binalik-balikan nila sa Davao para maging kaalyado nila, pero anong ginagawa nila ngayon? Dinudurog nila si BP Sara Duterte na kung hindi sa mga Duterte, hindi naman sila nakaupo dyan sa Malacanang. Hindi ho ba? Kaya naman, mga kababayan, ngayon nagsisimula na ang ngit-ngit ng bayan. Dahil hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na tau-tauhin lang tayo ng mga politikong ito na atin naman tong pinapasweldo galing sa mga buwis natin. Hindi ho ba? So ito, mga kababayan, nagsisimula na po at sa aking pagkakaalam, I don't have the full details, pero magkakaroon po ng malaking rally sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, dahil dito sa mga kaganapan na ito. Pero ito muna ang patikim. Ito muna ay nangyari na. Ito ay naganap na. Ito ang pagpapakita ng puwersa
ng mga supporter ng mga Duterte at ni VP Sara. Ito po, panoorin natin. Ang mga Duterte supporters sa Cebu matapos ang panawagan ng hakbang ng maisog sa pamamagitan ng social media post na makiisa sa People's Caravan sa Cebu. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Naisipabot ng mga Cebuanon sa pangunguna ng hakbang ng maisog Cebu ang kanilang matinding pagtutol sa ginagawang impeachment laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng isang People's Caravan. Alas 5 ng madaling araw nitong Pebrero 16 ay nag-umpisa nang magsidatingan ang mga Duterte supporters sa iba't ibang designated pick-up points sa Mandaue City para sa People's Caravan bilang pagtutol sa pagpapa-impeach kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. We are having a People's Caravan, Cebu People's Caravan. Although ang hakbang ng Maisog Cebu core team are the ones somehow taking an active participation in this. We can really call this a people's caravan, a true people's caravan. Yan. Ito malupit mga kababayan. Pinagdaanan po natin yan. Yung mga sumusuporta sa mga Duterte, hindi basta-bastang tao yan. May mga sasakyan, mga demotor. Hindi katulad ng mga nasa kabila na puro hakot lang. Ha? Kahapon nga, diyan sa Pasay, mga kababayan, nagkaroon ng proclamation rally diyan, yung Alcancia. Nakita natin, marami pong jeep na hile-hilera galing sa Antipolo, galing sa Morong, galing kung saan-saan. Ganun po nila niloloko ang taong bayan. Sa Pasay ka magrarally, pero ang manonood sa'yo, taga Morong Rizal? Anong kalokohan yan? Nadaanan ko, nakita mismo ng dalawang mata ko dahil kami ay pumunta sa Makati. Diyan kami dumaan sa May Pasay. Aba, mga taga Morong, mga taga Rizal, anong ginagawa nila doon? Nasa Pasay yung kampanya. Hindi ho ba? Pero ito, makikita nyo, organic mga kababayan. May mga sasakyan, may mga motor. Ha? Wala kang makikita dyan na pampasaherong inarkila. Yung mga pampasaherong jeep na inarkila, katulad ng ginagawa nila, may bus pa. Pero ito, tingnan nyo, organic na organic. This came about not through the promptings or the urgings of any political force, pero talaga sa mga GC lang ng mga pro-Duterte supporters and those na nadismaya dahil dun sa fast-tracking ng impeachment complaint na kung ano-ano na lang excuse na ririnig natin from congressmen who are supposed to be learned and dapat sila yung may alam sa batas and they cannot just say no na we had no choice. Sa mga tarpuling ikanabit sa bawat sasakyan, naisiparating ng mga Cebuanon ang kanilang hinagpis sa mga salitang No to Silent Martial Law, God Save the Philippines, We Support the Brave 38, and We Are Not Filipinos for Nothing. Lahat ng mga linyang ito nagsilabasan sa social media dahil umano sa matinding paggigipit ng Marcos administration sa mga Duterte at kaalyado nito. Matatandaan, noong nakaraang eleksyon mula sa halos 3 milyong bumoto sa Cebu o 86.7% turnout votes, nasa 1.8 million votes ang nakuha ni VP Sara Duterte mula sa mga Cebuanon na siyang pinakamataas sa lahat ng tumakbong national candidates noon. Naisiparating ng mga Cebuanon na nakiisa sa People's Caravan na tila nakalimot si Bongbong Marcos na kaya siya ibinoto ng mga Pilipino ay dahil sa kanyang ipinangakong ipagpapatuloy ang nasimulan ng Duterte administration. Subalit, kabaliktaran ang kanyang ginagawa. Ang dating niligawan na si Inday Sara Duterte panahon ng eleksyon ay siya nang tinitira at ginigipit ngayon. Kaya naman, sa ikinasang People's Caravan dito sa Cebu na pinangunahan ng core group ng Hakbang ng Maisog, nagsilabasan na ang mga supporters ng Vice Presidente na nakamasid lamang sa mga kaganapan ngayon sa bansa. Tulad na lamang ni Atty. Macdo Castañares na mula pa sa Bohol ay nagdungo sa Cebu upang makiisa sa sigaw ng mga Cebuanon na protektahan si VP Sara Duterte.
I'm joining the People's Caravan for Change, particularly organized by Maisog Cebu, in order to make our voices be heard. Kaya sa pagkakaroon, we're looking at the impeachment of VP Sara Inday Duterte. I believe we need to make a stand and we need to protect VP Inday Sara Duterte from the impeachment of the House of Representatives. I also believe that the impeachment process has been railroaded. Si Nanay Juanita naman ng taga Lapu-Lapu City ay tila galit na sa mga pangyayari ngayon sa bansa. I am from Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Ni-support mi ani among kausa, among panikamot nga dili madayon ang impeachment ni VP Sara kay dili makatarunganon ang ilang gibuhat sa among mahal nga VP. At ang chairman at founder ng libo-libong Duterte Riders sa buong bansa na si Moises, awang-awa na sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Luoy na kayo ang Pilipinas, luoy na kayo ang ato ang nasod. So, dili pwede nga dita mo tingog ganing ato ang paninguha na dili ma-impeach Inday Sara. Kung sa may pasabot nila sa impeachment Inday Sara, gusto nila na ma-impeach Inday Sara kay dili nakadagan sa 2028. Pero paningkamutan nato nga dili gyud ma-impeach Inday Sara kay tinguha sa katawhan sa tibuok Pilipinas nga Duterte ang ulingkod 2028. Umabot sa 300 motorcycle riders at 200 private vehicles ang tumugon sa panawagang People's Caravan na ipinost lang ng Maisog Cebu Core Group sa social media. Ayan, ganyan pong organic yan mga kababayan. Wala pong hakot yan. Nangyari po yan noong 2022 election, before 2022 election, nangyari po yan 3 beses dito sa NCR at kasama po ang inyong lingkod doon. At libo-libo po, daan-daang sasakyan ang sumasama para suportahan si VP Sara Duterte. At nakikita ko po ngayon na hindi po nagbabago at hindi po nababawasan o hindi nagbabago ang pagsuporta na yan ng tunay na nagmamahal kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte. Sa tingin ko nga, nadadagdagan pa mga kababayan dahil itong Pilipinas sa panahon ngayon wala talagang pinupuntahan. So, tuloy natin ito. Alas 7 ng umaga nang umpisahang ikutin ng mga Duterte supporters ang rutang Mandawi City, Consolacion, Liloan, pabalik ng Cebu City, Talisay City at nagtapos ito 1:00 ng hapon sa Mandawi City. Sa bawat madatna na ordinaryong Cebuanon, makikita sa kani-kanilang reaksyon ang pakikiisa at panawagang suportahan at protektahan si VP Inday Sara Duterte. Kauna-unahan ang pagtatagpong ito ngayong taon ng mga Duterte supporters sa Cebu. Tulad ng karamihan, iisa lang ang tono ng kanilang hiling sa taong bayan. Ang panawagan na mo karong eleksyon, atong iboto ang PDP Laban, Team Suka, kanang ilang bagsak BBM, bagsak ang pulburonik. Team Suka ta, Team Suka. Mao na atong dapat butuhan aron mobalik ang Pilipinas pagkasigla. Mas safe ang atong mga kabatanunan, mas safe ang atong mga anak gikan nag-eskwela, maglakaw sa kalsada nga wala nay lugos, wala nay rape, wala nay tulis, wala nay panglapnot sa mga cellphone, mga bag. Atong ibalik ang mga Duterte. Yun. Akong panawagan sa tanang Pilipino karon sa panghitabo, kinahanglan ta nga mutingog ug mubarog aron sa pagprotektar ni VP Inday Sara Duterte batok sa iyang impeachment. Atong nakita ang rampant nga korupsyon bisan asa. Atong nakita po nato ang pag-railroad sa process sa impeachment ni VP Sara, gisensayon na nila og pirma. So atong giauhag ang kadaghanan nga kinahanglan mo barog, mutingog. Kinahanglan po nato suportahan ang mga kandidato ni President Rodrigo Duterte aron maprotektaran gyud si VP Inday Sara. Kaya mahitabo kung mawa si VP Inday Sara, magunsa naman ta. Obviously, our lawmakers have failed us. The executive branch of government, I don't know what they are doing. Crime is on the rise. Kung dili na to i-take back atong country, who will? Balik ta ani sa dark ages. I-overtake ka na baya ta sa laing nasod. Pero kita na lang siguro mo mahabilin, no, nga ingani niya naamay mga anak, if not for us, for our children and our grandchildren na lang, dili na magunahon na og kanang unsay
unsay mahitabo nato, better to stay safe, better to stay silent. Magsigira sa taghilom-hilom, sama ra na sa ning sugot nga ang atong mahal sa kinabuhi, matangtangan og mga katungod. Mura namang yun ni martial law. Nilinaw naman ng convener ng Hakbang ng Maisog Cebu na si June Abines na hindi ito ang unang People's Caravan dahil tinitiyak niyang masusundan pa ito ng mas malaking pagtitipon ng sambayanang Pilipino. Ang Cebu People's Caravan very successful. Kung nakita ninyo unsa kadaghan ang nihanhe, dili pa na mao, daghan pa'y nabilin kay sa traffic. So karon nagkahiusa ang Cebuano, first time pa ni sa Tibok Pilipinas naghimog caravan. Walay sakto nga organization, gitawag nga People's Caravan through social media. Karon nakita ninyo nga daghan ang nagpakanabang ng Cebuano, anda mo anhe magpainit para mapabati sa Tibok Pilipinas o Tibok Kalibutan nga angay natang mo lihok, angay natang mo aksyon. Dili naigo ang mga pulong. Kung kinahanglan maghungpong kita sa dalan atong himuon para pukaon ang natulog ng mga Pilipino. Labi na ang atong mga sinaligan nga military o mga pulis. Sir, mga ma'am, mga sir, atong protektahan ang Pilipinas. Yes. Kay ato ning nasod, wa na tayo lain nasod. Yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News, Cebu. Ayun, mga kababayan. Nakita nyo, that's an organic supporter of BP Sara Duterte. So, hindi papayag ang mga Pilipino, di ba? Hindi papayag ang mga Pilipino na gawin nila ito kay BP Sara Duterte. Hindi man lahat ng Pilipino, pero majority ng mga Pilipino ay hindi papayag. Asahan nyo po, mga kababayan, na marami pang rally na magaganap na ganyan. Malay nyo, dito sa NCR, magkaroon tayo ng mas malaki pa doon sa nangyari dyan sa Luneta kapag ito ay talaga namang itinuloy nila. Ha? Kaya tayo mag-abang, tayo mag-antabay, tayo ay magsalita, tayo ay sumigaw. Yung mga tao nga, di ba? Pag sila ay, ang tao, ang nature ng tao, pag nasasaktan, ay sumisigaw at umaaray. Ito, mga kababayan, tayo na dapat ang umaray para sa bansa natin na hindi nakakapagsalita. Tayo ang magiging simbolo ng ating bansa na nasasaktan sa kung anong kahayupan ng ginagawa ng mga damuho na yan. Alright? So, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na video. And once again, this is Master Jude saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Don't forget to like, share, and subscribe. At huwag din kakalimutan mag-comment sa inyo ng inyong mga opinion at yung mga kuro-kuro. Pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye!